Sumugod si Johan, nagpakawala ng isang suntok na lumikha ng napakalakas na presyon ng hangin. Nagulat si Kigol. Napagtanto niya na kung tatama ang suntok na iyon, dudurugin ang kanyang mga baga at kalamnan. Para bang hindi siya nakikipaglaban sa isang tao, kundi sa isang leon. Maya-maya, nakapatong ang kamay ni Kigol sa hawakan ng kanyang sandata. Ipinakita ng tagpo ang isang matinding labanan kung saan ang galaw ng guro ay hindi mahulaan. Kinwestiyon ni Johan ang pattern ng kanyang kilos, hindi malaman kung ang susunod na atake ay manggagaling sa itaas o sa ibaba. Bigla, direktang tumama ang talam ng guro sa kanyang mukha. Tinangay siya ng lakas ng hampas at bumagsak sa lupa. Umatras ng ilang hakbang ang kanyang guro at pinagmasdan siyang nakahandusay. Nagkomento siya na ang ginamit lamang niya ay ang patag na bahagi ng talam. Ngunit hindi pa rin nawala ng malay si Johan. Tinawag niya itong katawa-tawa. Sinabi ni Kigol na kung ipinanganak si Johan 1,000 taon na ang nakalipas, tatawagan sana siyang isang alamat na bayani. Nagpasalamat si Johan, ngunit agad siyang pinutol ni Kigol. Mayroon daw siyang isang kritikal na kahinaan. Sa bilis ng takbo ng mga pangyayari, mamamatay raw si Johan, kahit pa nakahiga lamang. Tinanong ni Johan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Kigol na hindi niya kayang kontrolin ang sariling lakas. At ang kawalan ng kontrol na iyon ang papatay sa kanya balang araw. Sumagot si Johan na hindi naman niya inaatake ang sarili. Naghanda si Kigol para sa susunod na galaw. Hinamon niya si Johan na umatake muli kung ganoon siya katiwala. Nag-alok siya ng kasunduan. Kung mababasag ni Johan ang espada niya sa halip na ang sariling sandata, bibigyan niya ito ng ginto. Sumugod ang binata, sumisigaw na panindigan niya ang kanyang pangako. Hinampas niya ng buong lakas. Nagbanggaan ang dalawang talam sa isang napakalakas na impact. Ngunit ang espada ni Johan ang muling nabasag at nagkadurog-durog. Tinulak siya ng puwersa ng recoil palayo. Napagtanto ni Johan na ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng laban niya sa kanyang ama. Tinanong siya ng kanyang guro kung naiintindihan na niya ngayon. Sinabi nitong natalo siya hindi ng kalaban, kundi ng sarili niyang lakas. Binalaan siya na kung hindi niya matututunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, tiyak na mamamatay siya. Tinanggal ni Johan ang isang piraso ng bakal mula sa kanyang kasuotan at tinanong kung sinadya ba niyang ihagis iyon. Kinumpirma ni Johan na naiintindihan na niya. Mula ngayon, matututuhan niyang kontrolin ang kanyang lakas upang mabuhay. Sapagkat siya ang magiging kapitan ng Knights Guard sa hinaharap. Ipinaliwanag ng kanyang guro na kapag marunong kang pigilan at ituon ang iyong kapangyarihan, posible ang mga bagay na tila imposible. Biglang umatake si Kigol, gamit lamang ang kaluban ng espada upang magpakita. Sa isang iglap, hiniwa ng kaluban ang baluti ni Johan na parang wala itong saysay. Nabigla si Johan. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang baluti ay nasugatan gamit lamang ang kaluban. Tinanong siya ng guro kung nakita niya iyon. Ipinaliwanag niyang sa tamang kontrol, posible ang hiwain ang kahit ano. Kahit walang talam, sinabi ni Kigol na hindi niya maisip kung gaano kalakas si Johan balang araw. Kapag tuluyan na nitong natutunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, masusing nakinig si Johan. Idineklara ni Kigol na magsisimula na ang pagsasanay. Nagbabala siya na magiging napakahirap nito, at posible pang ikamatay niya. Ngumiti siya habang tinatanong kung handa na ang binata. Sumigaw si Johan ng oo. Lumipat ang tagpo sa isang nayon, may kastilyong tanaw sa malayo. Naglalakad si Johan sa mga lansangan ng nayon. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nasalayan, may mga pasa na ang mukha. Napagnilayan niya na sa wakas ay natututo na siyang magpigil ng lakas. Ngunit nagtataka pa rin siya kung kailan siya tunay na matututo ng wastong swordsmanship. May narinig siyang ingay at lumingon, nagtataka kung ano yon. Nakita niya ang isang grupo ng mga sundalo at naisip kung mga elf ba ang papalapit. Tinanong niya kung sino sila, ngunit inutusan siya ng isa na agad lisanin ang isang ipinagbabawal na lugar. Itinuro ni Johan ang elf at tinanong kung sino ito para mag-utos sa kanya. Sumagot ang sundalo sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino raw sa tingin ni Johan ang kaharap niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang kasapi ng Wolves of Akiton, ang piling mga mersenaryo ng imperyo. Nagliwanag ang mga mata ni Johan nang marinig na sila ay mga mersenaryo. Agad niyang tinanong kung magkano ang bayad. Sumagot ang dalawa na tumatanggap sila ng 2 gintong barya para sa isang trabaho.
Isang halagang hindi maikukumpara sa sahod ng isang kapitan ng gwardya. Nagkomento ang isang elf na kasanayan ang tunay na mahalaga, at sumang-ayon si Johan. Naisip ni Johan na hindi pa siya kailanman nakahawak ng gintong barya. Habang nag-uusap sila, sinimulan niyang pag-isipan kung dapat ba niyang baguhin ang landas ng kanyang karera. Biglang may isang mabigat na presensya ang lumapit mula sa likuran. Isang mandirigmang nakasuot ng buong baluti ang huminto sa harap niya. Nakaramdam si Johan ng isang napakabigat na presensya. Automatiko niyang inabot ang hawakan ng kanyang espada. Handa na sana niyang bunutin ang sandata, ngunit bigla siyang napatigil. Pinagpapawisan, nagtataka kung bakit niya nga ba sinubukang hugatin ang kanyang espada. Itinutok ng isang elf ang kanyang espada kay Johan, inakusahan siyang bastos dahil sa pagtatangkang bumunot ng sandata sa harap ni Sir Kerimov. Ngunit sa isang kilos, pinatigil siya ng mandirigma. Sinabi nitong ayos lang. Nakakabayo, tinanong niya kung sino si Johan. Nanahimik si Johan sandali, napapalibutan ng mga espadang nakatutok sa kanya. Sa huli, ipinakilala niya ang sarili bilang Johan ng bahay ng Aits. Inabot ng mandirigma ang kanyang helmet at inalis ito. Ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Si Kerimov, isang kabalyero ng Imperial Guard ng banal na imperyo. Doon napagtanto ni Johan kung bakit kusa niyang inilagay ang kamay sa kanyang espada. Hindi pa niya kailanman naranasan ang ganitong pakiramdam. Kahit noong hinarap niya ang itim na lobo, o noong muntik na siyang patayin ng sarili niyang ama. Nakakasakal ang killing intent ni Kerimov. Para siyang isang biktimang inilagay sa harap ng isang walang awang mandaragit. Tahimik lamang na inutusan ni Kerimov si Johan na tumabi. Nanatiling naniga si Johan sa ilalim ng matinding presyon. Sa wakas, nagawa rin niyang gumalaw at tumabi. Nagkomento ang mga elf kung gaano kitikot si Johan. Habang papalayo sila, binalaan siya ng isa na mag-ingat sa susunod na pagkakataon. Kung may susunod pa nga. Sumapit ang gabi habang nasa pagsasanay, tinanong ni Jane si Sir Kerimov kung ayos lang bang iwan na lamang si Johan doon. Sumagot si Kerimov na ayaw niyang magdulot ng gulo sa araw na iyon. Hindi pa ngayon. Habang pinapanood ni Johan ang grupo na pumasok sa tarangkahan, mag-isa siyang napaisip kung bakit naroon ang isang kabalyero ng emperador. Isang lalaki ang tumakbo matapos marinig na dumating si Sir Kerimov. Nagmamadaling dumaan si Philip Aits sa mga bulwagan ng kastilyo. Bakit pupunta roon ng ganoon kaalagang tao? Hingal na hingal, ipinakilala niya ang sarili bilang susunod na Panginoon ng Aits at tinanong kung ano ang dahilan ng pagbisita. Biglang sumingit si Madam Aits. Pinuri niya si Kerimov at ipinakilala ang kanyang anak na si Johan bilang ang tunay na magiging susunod na Panginoon. Nagpatuloy siya, sinasabing kung nalaman lamang daw niya ang tungkol sa pag-iral ni Kerimov noon, sana ay naghintay pa siya bago nagpakasal. Inanyayahan niya si Kerimov na pumasok sa kastilyo. Hindi siya pinansin ni Kerimov at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Tumawag pa si Madam Aits mula sa likuran, ngunit hindi siya sinagot. Ibinaba ni Kerimov ang kanyang helmet at umupo sa trono. Tinanong ni Kerimov kung nasaan si Gezen Aits. Tahimik na nagmamasid mula sa ibaba ang pamilya Aits. Pinagalitan siya ni Philip, sinasabing hindi nararapat na tawagin si Lord Gezen sa ganoong paraan. Ngunit tumutol si Madam Aits, iginiit na bilang pinakadakilang kabalyero ng imperyo, maaaring gawin ni Kerimov ang anumang nais niya. Siya na raw ang bahala sa pagtanggap. Mariing kinuyam ni Philip ang kanyang mga kamao. Malinaw na sinusubukan ng babae na samantalahin ang pagkakataon upang itulak ang kanyang anak bilang susunod na Panginoon. Biglang hinawakan ni Kerimov ang hawakan ng kanyang espada at sumigaw, inuutos ang katahimikan. Pinalabas niya ang lahat at humingi ng alak. Habang hawak ang sandata, idineklara niyang maghihintay siya sa loob ng kastilyo hanggang sa dumating si Gezen sa gabi. Samantala, patuloy na nagsasanay si Johan kasama ang kanyang guro. Pinipigilan niya ang sunod-sunod na hampas, ngunit sandaling na-distract sa pag-alala sa pagdating ni Kerimov. Pinagalitan siya ni Kigol at biglang naghagis ng mga punyal. Pinilit ni Johan na iwasan ang mga ito gamit ang espada, ngunit may isang talam na dumuplis sa kanyang leeg. Nagbabala si Kigol, kung may lason ang mga punyal na iyon, patay na sana siya. Tinanong niya kung bakit hindi siya nakatuon. Ipinaliwanag ni Johan na dumating sa nayon ang mga kabalyero ng emperador. May mali raw sa pakiramdam niya. Ito ay teritoryo ng pamilyang Aits.
Hindi raw dapat basta-basta isinasara ang mga tarangkahan at kinokontrol ang pagpasok ng mga tao. Tinanong siya ni Kigol kung ano ang magagawa niya tungkol doon. Kainahinala man o hindi. Inilarawan ni Johann si Kerimov, ang tuwirang kabalyero ng emperador, ang pinakamalakas na mandirigma sa buong kontinente. Nakasuot ng alamat na baluti. Tinanong ni Johann kung mas malakas ba si Kerimov kaysa sa kanya. Sandaling nanahimik ang kanyang guro bago sumagot. Kung siya raw ang haharap kay Kerimov, tatakbo siya ng walang pag-aalinlangan. Bigla niyang pinutol ang sarili niyang sinabi at sinabihan si Johann na manahimik. Sumigaw si Kigol, tinatawag siyang isang tanga. Dapat daw ay alam niya ang kanyang lugar. Hindi nga raw niya kayang kontrolin ang sarili niyang lakas. Ipinikit lamang ni Johann ang kanyang mga mata sandali. Pagkatapos, tumayo siya, espada sa kamay, at mariing sinabi na gagawin niya iyon. Napabuntong hininga ang kanyang guro at tinawag siya sa labanan. Sabay silang sumugod sa isa't isa sa napakabilis na bilis. Tinamaan si Johann ng kaluban ng espada, ngunit sumigaw siyang magpatuloy pa sila. Muli siyang tinamaan, ngunit iginiit niyang subukan muli. Kahit paulit-ulit siyang tamaan, hindi siya sumuko. Sumigaw rin si Kigol, inuutos sa kanya na muling sumulong. Muling nag-isip ang binata kung bakit hindi ito gumagana. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya magawang hiwain kahit isang simpleng kaluban. At doon niya naalala ang aral tungkol sa daloy ng puwersa. Hindi sapat ang basta pag-ugoy ng espada. Kailangan niyang ituon ang lakas sa dulo ng talam habang iniindayog ang sandata. Dahan-daang nagsimulang maunawaan ni Johann kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkontrol sa lakas. Napansin ito ni Kigol. Ang mapurol na tunog ng kanilang banggaan ay unti-unting nagiging mas matalas. Nag-krus ang espada ni Johann at ang kaluban ng kanyang guro sa isang malakas na hampas. May biglang napagtanto si Johann. Kung pagsasamahin niya ang lahat ng kanyang natutunan hanggang ngayon at gagamit ng tamang dami ng puwersa, magagawa niya ito. Naramdaman ni Kigol na magiging mapanganib ang susunod na atake. Sumugod siya gamit ang isang eksakto at mabilis na galaw. Hiniwa ng kanyang sandata ang hangin, at nagawa ni Johann na hiwain ang dulo ng kaluban ni Kigol. Napatalon sa tuwa si Johann. Masigla niyang isinigaw na nagawa niya iyon at ngayon ay nauunawaan na niya ang pakiramdam. Dagdag pa niya, hindi naman daw pala ganoon kahirap. Tahimik lamang na nagmasid si Kigol, iniisip na baka tsamba lamang iyon. Tinawag siya ng guro sa pangalan, at agad namang tumugon si Johann. Hinugot ni Kigol ang kanyang espada. Nagbabala siya na sa pagkakataong ito, hindi na siya magpipigil. Muling sumulong si Johann ng buong lakas. Sa lakas ng banggaan, napaatras si Kigol. Muling napatalon sa tuwa si Johann, ipinagdiriwang ang isa na namang tagumpay. Napaisip si Kigol kung anong klaseng bata si Johann. Hindi siya makapaniwala. Nagagawa ni Johann na gamitin ang lihim na teknik ng espada, Serpent's Tongue. Kahit ang itinuro lamang sa kanya ay kung paano kontrolin ang puwersa. Ganap na nasagap ni Johann ang teknik matapos niya itong masilayan ng sandali lamang noong unang araw ng kanilang pagkikita. Ngayon, ginagamit na niya ito ng mas perpekto pa kaysa sa kanyang guro. Sandaling nanahimik si Kigol. Ang karanasan ng matandang assassin ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay. Maliban na lamang kung may mangyaring himala, si Johann ay naging isang taong hindi na niya kayang talunin. Si Kigol, ang pinuno ng pinakamalakas na assassin guild ng imperyo, ang Nasos, ang Poison Master, ay marahang bumigkas, tinawag si Johann na isang katawa-tawang bata. Samantala, patuloy na ipinagdiriwang ni Johann ang pagkatuto ng teknik. Nang gabing iyon, inanunsyo ni Kigol na tapos na ang kanyang pagtuturo. Aalis siya pagsapit ng madaling araw. Kinwestiyon ni Johann ang desisyon, ngunit sinabi ng kanyang guro na taglay na niya ang lahat ng kinakailangan. Inamin niya na sa loob lamang ng wala pang isang linggo, si Johann ay naging mas malakas pa kaysa sa kanya. Sinabi ni Kigol na siya ay nasiyahan. Hindi raw mawawala ang kanyang swordsmanship. Pinayuhan niya si Johann na mamuhay ayon sa gusto niya. Dagdag pa niya, si Johann Eitz ay nagsikap ng gusto hanggang sa puntong iyon. Habang nakaupo sila sa paligid ng isang apoy sa kampo, tinanong ni Johann kung bakit siya aalis. Sumagot si Kigol na ganoon lamang talaga ang kanyang paraan. Pagkatapos, muling nagsalita si Johann. Tinanong niya ang kanyang guro tungkol sa itim na lobo.
Kinumpirma ni Kigol na ang itim na lobo ay isang masamang palatandaan. Sinabi ni Johan na kamakailan lang niya nakita ang itim na lobo at napanaginipan niyang napugutan siya ng ulo, kaya inakala niyang ang kanyang guro ang mismong masamang senyales. Sumagot si Kigol na kung pinatay niya si Johan, iyon sana ang tunay na palatandaan. Idinagdag niyang ang kamalasan ay walang tiyak na anyo. Bago siya umalis, sinabi ni Kigol na magbibigay siya ng ilang payo. Ang una, humanap si Johan ng sandatang angkop sa kanyang lakas. Kailangan daw itong gawa sa Dynasteel upang kayanin ang kanyang kapangyarihan. Ang Dynasteel ay isang alamat na metal na pinandi ng mahika. Nawala na ang paraan ng paglikha nito, at maaari na lamang itong makuha mula sa mga sinaunang guho. Kaya't napakabihira ng mga sandatang gawa rito. Tinanong ni Johan kung bakit niya ito inirerekomenda gayong hindi niya ito kayang bilhin. Sumagot si Kigol na sinabi lamang niya iyon upang malaman ni Johan kung ano ang hahanapin. Nagbabala si Kigol, kung sakaling makakita si Johan ng isang taong gumagamit ng sandatang Dynasteel, kahit mula sa malayo, dapat siyang tumakbo ng hindi lumilingon. Idinagdag niya na kung hindi alam ni Johan ang sarili niyang hangganan, hindi siya mabubuhay ng matagal. Sumang-ayon si Johan na tatandaan niya iyon. Tumalikod na ang kanyang guro upang umalis. Tinanong ni Johan kung aalis na ba siya. Pinayuhan siya ni Kigol na huwag lalaban sa mga kalabang hindi niya kayang talunin. At gamitin ang lahat ng paraan upang pumatay kung kinakailangan. Sinabi niya na kung susundin ni Johan ang patakarang iyon, malamang ay hindi siya mamamatay. Bilang huling payo, sinabi ni Kigol na huwag siyang mamatay. Pinanood ni Johan ang kanyang guro na maglaho sa madilim na kagubatan. Inaalala ang mga salitang tungkol sa pagtakas o pagpatay. At higit sa lahat, ang pangangailangang mabuhay sa anumang paraan. Nangako si Johan na hinding-hindi niya kakalimutan ang mga salitang iyon. Samantala, sa kastilyo ng Aitz, tinanong ni Madame Aitz si Kerimov kung nasarapan ba siya sa alak. Sumagot si Kerimov na lasang bulok na ihi ang inumin at inutusan siyang alisin iyon. Binasag ni Madame Aitz ang bote gamit ang kanyang pamaypay at nagkomento na mahal ang inuming iyon, kahit hindi niya nagustuhan. Idinagdag niya na ang tanging mas mainam na alak ay nasa silid ni Lord Gezen Aitz. Iminungkahi niyang lumipat si Kerimov sa mas komportableng silid, dahil tiyak na pagod ito mula sa paglalakbay. Nagpatuloy siya, sinasabing napaka-komportable ng silid ni Lord Gezen at hindi siya mabibigo. Sa huli, may pahapyaw siyang mungkahi, na maaari silang magsaya ng magkasama. Tahasan na inutusan ni Kerimov si Madame Aitz na mawala sa kanyang harapan. Ngunit iginiit ni Madame Aitz na mahuhuli sa pagdating si Lord Gezen at wala na silang gaanong oras. Nagbago ang ekspresyon ni Kerimov. Ipinahayag niyang nagsisimula na siyang magsawa. Sinabi niyang magsasaya na siya. Isang matinis na sigaw ang umalangaw sa silid. Hinawakan ni Kerimov ang madam sa leeg, malamig na binabanggit ang uri ng aliw na tinatawag na massacre. Sumilip si Philip sa siwang ng pinto at natigilan sa nakita. Bumalik siya nang nanginginig sa takot. Samantala, huminto si Johan sa tuktok ng isang burol. Tumingin siya sa unahan, nagtataka kung ano ang kanyang nakikita. Ang nayon at ang kastilyo ay naliligaw na sa apoy. Nagtaka siya kung bakit nagliliyab ang lahat. Samantala, sakay ng kabayo si Gezen Aitz kasama ang kanyang mga tauhan. Nagtanong siya kung bakit may usok na umaangat mula sa kanyang lupain. Nagbabala ang isa sa kanyang mga lalaki na tila malaki ang sunog at kailangan niyang bumalik kaagad. Biglang humarurot ang kabayo sa matinding bilis. Dumating si Gezen sa tarangkahan ng kanyang lupain. Pinagtawanan siya ng mga gwardya dahil sa pagiging huli at minadali siyang papasok. Binalaan siya na hindi kilala si Sir Kerimov bilang isang taong may mahabang pasensya. Huminto si Gezen sa kanyang kinatatayuan. Ang bakuran ay paon ng mga bangkay ng kanyang mga tauhan at mga lingkod. Nagkalat sa lupa ang kanilang mga walang buhay na mukha. Dahan-dahan siyang tumangala. Isang figurang nakasuot ng baluti ang humakbang pasulong. Binati ni Sir Kerimov si Gezen at malamig na sinabi na siya ay nahuli. Tinanong ni Gezen Aitz kung ano ang ginagawa niya, habang dahan daw ang umaabot ang kamay sa hawakan ng kanyang palakol. Bunot ang sandata, mariin niyang hiningi ang paliwanag kung ano ang akala ni Kerimov na ginagawa nito. Inakusahan siya ni Kerimov ng mataas na pagtataksil at pagtatangkang ipapatay ang emperador. Ipinahayag niya na sa bisan ng atas,
Ang bahay ng Aits ay ganap na lilipulin. Sumigaw si Gezan na isa itong paglilinis. Napawang kasinungalingan lamang ang mga paratang upang siya ay patayin. Sumugod siya kay Kerimov, idineklarang hindi niya ito hahayaang gawin ang anumang gusto nito. Tahimik lamang na iniutos ni Sir Kerimov na patunugan ang trumpeta. Kasunod nito, ibinigay niya ang utos na bawiin ang selyo ng pamilyang Aits. At lipulin ang lahat sa teritoryo. Itinaas ng isang sundalo ang trumpeta sa kanyang bibig. Ibinigay ang huling utos, burahin ang lupain mula sa mapa. Sumulong ang hukbo ng imperyo, sumisigaw sa gitna ng nagliliyab na nayon. Isang sundalo ang lumapit sa isang sugatang taga-nayon. Nakatuwad sa lupa ang lalaki at tinawag ang sundalo na isang malupit na bastardo. Tinanong siya ng sundalo kung ganoon ba kahirap sabihin kung saan nagtatago ang anak ng baboy. Nagpasya siyang ipadala na lamang siya sa kanyang Diyos. Ngunit sa mismong sandaling umatake siya. Biglang lumitaw si Johann Aits at hinarang ang hampas. Sa isang mabilis na galaw, hiniwa ng binata ang sundalo gamit ang kanyang espada. Sumabog ang dugo sa hangin. Nanlaki ang mga mata ng taga-nayon. Tumangala siya at nakilala ang kanyang tagapagligtas. Si Lord Johann. Tinulungan ni Johann ang lalaki na makatayo at tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot ang lalaki na pinapatay ng mga kawal ng imperyo ang bawat taga-nayon na kanilang makita. Idinagdag ni Father Valberg na posibleng napatay na rin si Lord Gezan Aits. Tinanggap ni Johann ang balita tungkol sa kanyang ama. Dagdag pa ni Valberg, sinusunog nila ang buong nayon upang lipulin ang lahat. Napagtanto ni Johann na kailangan niyang bumalik sa kastilyo. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig sa malapit. Lumingon siya at naglakad patungo sa pinanggagalingan ng tunog, habang tinatawag siya ni Valberg. Natagpuan ni Johann si Del, nakahandusay sa lupa. Tinanong niya kung siya nga iyon, saka sinabing ligtas na siya ngayon at tinawag siyang lumapit. Ngunit bigla niyang naramdaman ang nalalapit na panganib. Itinuro ni Del ang nasa likuran niya, na uutol habang sinasabing tinamaan ang kanyang ama. Lumingon si Johann. Ang amang minsang nagprotekta at ngumingiti sa kanyang anak ay nakabulagta na ngayon sa lupa, wala ng buhay. Nakita ni Johann ang mas marami pang bangkay ng mga taga-nayon sa paligid. Ang pamilyang minsang bumati sa kanya ng masaya ay patay na ngayon sa lupa. Ang mga lalaking kasama niyang uminom at tumawa ay pinaslang na rin. Mariing nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Kumapit si Del sa kanyang balabal. Sinabi ni Johann kay Del na delikado ang mapag-isa at manatili siya kasama si Father Valberg. Tumango ang bata. Pagkatapos, humarap si Johann at naglakad patungo sa naglalagablab na apoy. Tinawag siya ni Valberg, nagtatanong kung saan siya pupunta. Habang buhat ni Father Valberg si Del, sumigaw siya kay Johann na huwag nang bumalik at tumakas na habang may pagkakataon pa. Napahinto si Johann sa paglakad nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Tumangala siya, at nakita ang watawat ng imperyo. May isang ulo na nakasaksak sa tuktok nito. Ang ulo ng kanyang ama, Gezan Aits. Isang karatulang kahoy ang nakasabit sa ilalim. Si Duke Gezan Aits ay pinatay dahil sa pagtataksil laban sa emperador. Ang sinumang kukuha sa kanyang katawan ay paparusahan sa parehong krimen. Nilagdaan ni Kerimov, may isang sundalong malapit doon ang nakakilala sa kanya. Tinanong siya kung hindi ba siya ang bastardo ng pamilyang Aits. Nangot siya ang sundalo, iniisip na tumakas na si Johann. Tinanong niya kung bumalik lang ba ito upang mamatay. Sa isang mabilis na galaw, hinugot ni Johann ang kanyang espada. Hinati niya ang poste ng watawat. Bumagsak ito sa lupa at natapakan. Sumigaw ang sundalo sa iba, inuutusan silang huwag tumunganga at patayin si Johann agad. Tahimik na tumitig si Johann sa kanila. Pagkatapos, sumulong siya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga sundalo. Bumagsak ang huli sa lupa. Tumayo si Johann mag-isa sa gitna ng winasak na nayon. Napapalibutan siya ng apoy, abo, at mga bangkay. Nagtanong siya sa sarili kung bakit niya ito ginagawa. Kung bakit pa siya bumabalik sa kastilyo. Naalala niya ang babala ni Father Valberg. Na dapat ay tumatakbo na siya. Tama sila. Dapat ay tumatakas na siya. Ang bumalik sa kastilyo upang harapin si Kerimov ay nangangahulugan lamang ng kamatayan. Isang kamatayang walang saysay. Bigla niyang narinig ang isang tumatawag sa kanyang pangalan. Natagpuan niya si Philip Aits, sugatan, nakahandusay sa gitna ng mga bangkay ng iba pang kabalyero.
Nakilala siya ni Philip at sinabi nitong buhay pa siya. Tinanong ni Philip kung bakit bumalik si Johan. Binalaan niya ito na umalis na, mamamatay lamang siya kung mananatili pa. Pagkatapos, inalis ni Philip ang kanyang helmet. Sinabi niyang balak niyang ibigay iyon kay Johan sa araw na siya'y maging Panginoon. Hinawakan ni Johan ang helmet. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga ngipin. Pumasok sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang guro. Ang aral tungkol sa pagkakaiba ng antas ng kakayahan. Naalala rin niya ang babala, tumakbo kapag naging mapanganib na ang sitwasyon. Lalo na kung ang kalaban ay isang kabalyero ng emperador. Ngunit naalala rin niya ang huling habilin ng kanyang guro. Kung kailangan mong lumaban, kailangan mong pumatay. Isinuot ni Johan ang helmet. Sinabi niya ngayon na ang oras. Tumayo siya. Pumasok ang binata sa mga tarangkahan ng kastilyo. Humarap siya sa isang pangkat ng mga sundalo ng imperyo. Nagtaka ang mga sundalo kung paano siya nakapasok at kung nasaan ang mga gwardya. Kinuyam ni Johan ang kanyang kamao at tinawag ang pangalan ni Kerimov. Sumulong siya laban sa mga sundalo, sumisigaw, hinihamon ang bastardo na lumabas. Mariin ang kanyang hakbang sa sahig na bato. Tumigil siya, nakatayo sa buong baluti. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang espada. Sa wakas, lumitaw si Sir Kerimov. Nagkomento siya, sinasabing ang takas na anak ng pamilyang Aitz ay nakaligtas pa pala. Nakilala niya si Johan bilang ang lalaking nasa harap ng kastilyo kanina, si Johan Aitz. Sinabi ni Johan na wala siya sa mood para magpalitan ng pangalan. Sinabihan niya si Kerimov na isipin na lamang siya bilang isang lalaking puno ng galit. Sinabi ni Kerimov na sana ay nagpatuloy na lang siyang tumakbo kung gusto pa niyang mabuhay. Hulaan niya raw, wala na siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Tinanggap ni Kerimov ang nalalapit na sagupaan. Espada sa kamay, hinamon niya si Johan na umatake kung nais talaga nitong mamatay. Sumagot si Johan na hindi na kailangan pang sabihin iyon. Iyon naman talaga ang balak niyang gawin. Sumulong si Johan. Nagbanggaan ang kanilang mga espada sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nagdiinan ang mga talem. Sinubukan ni Johan ang isang pailas na hampas, ngunit hinarang iyon ni Kerimov gamit ang purong lakas. Nagkiskisan ang kanilang mga espada. Sa isang malakas na hampas, dinasarmahan ni Kerimov si Johan. Lumipad palayo ang espada ni Johan at mabilis siyang tumalon paatras upang umiwas. Paglapag niya, muling naghanda si Johan. Nagkomento si Kerimov na masaya raw ito. Paulit-ulit na nababasag ang mga espada ni Johan, nagiging maraming piraso. Lumulutang sa hangin ang mga tipak ng bakal sa paligid niya. Pinagmasdan ni Johan ang mga piraso ng sandata. Sumulong si Kerimov at umatake. Bumaba ang hampas sa isang malawak na arko. Nahati sa gitna ang isang halijing bato. Naging mas interesado si Kerimov sa laban. Sinabi niyang mas malakas si Johan kaysa kay Brits kailanman. Napansin ni Kerimov ang isa sa kanyang mga sundalo. Hinayla niya ang ulo ng lalaki at tuluyang pinugot, saka ito ibinato. Idineklara niyang tunay ngang masaya ito. Hiniling niyang aliwin pa siya ng bastardo. Nakabawi si Johan at hinarang ang sumunod na atake. Ang kanyang pagharang ay nagbitak sa baluti ni Kerimov. Sinamantala niya ang sandali at umatake pabalik. Hiniwa ng kanyang talam ang braso ni Kerimov. Umatras ng ilang hakbang si Kerimov. Nagharap silang dalawa mula sa malayo. Tiningnan ni Kerimov ang kanyang braso, nagtataka kung paano nagawa ni Johan na hiwain ang kanyang Dainasteel na baluti. Sinuri ni Kerimov ang pinsala sa kanyang guwantes na bakal. Mariing hinigpitan ni Johan ang kapit sa hawakan ng kanyang espada. Para kay Kerimov, imposible para sa isang tao na makasira ng Dainasteel. Kinwestiyon niya kung sino talaga si Johan. Ngunit muli nang itinaas ng binata ang kanyang espada at umatake. Mariing nagbanggaan ang mga talam. Nagulat si Kerimov sa lakas ni Johan, ngunit nagpatuloy ang binata sa pababang hampas. Hinarang ni Kerimov ang atake gamit ang kanyang espada at pinatungan pa ito ng isa pang malakas na suntok. Hinuhusgahan niya si Johan bilang isang brutong may lakas lamang. Isang taong nagwawasiwas ng espada ng walang teknik. Naghanda si Kerimov para sa kontra-atake. Inilihis niya sa gilid ang hampas ni Johan, saka sumulong gamit ang isang saksak. Mabilis na umiwas si Johan, napagtantong hindi niya kayang depensahan ng simpleng atakeng iyon. Napagtanto ni Kerimov na si Johan ay lumalaban lamang batay sa instinct. Walang formal na teknik,
Nagtaka siya kung hindi ba siya tinuruan ni Gezen kung paano makipaglaban. Itinuring niya si Johan bilang isang mapanganib na kalaban at nagpa siyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Inabangan ni Kerimov ang susunod na malapad na hampas ni Johan. Pinasalag niya ito, ngunit bumaon ng malalim ang talim laban sa sarili niyang espada habang parehong kamay ang gamit niya. Itinulak ni Johan ang espada pasulong, ngunit nagawang ilihis ni Kerimov ang hampas. Hinamon siya ni Johan na umatake, sinasabing gugulong ang ulo ni Kerimov. At doon napansin ni Kerimov ang isang hindi inaasahang galaw. Nahawakan ni Johan ang talim ni Kerimov gamit ang sarili niyang mga kamay. Isang hugis ahas ang tila umusbong mula sa kanyang braso. Sa isang iglap, hinampas niya ang mukha ni Kerimov ng isang direktang suntok. Tinangay ng lakas ang katawan ni Kerimov paatros. Dahil sa impact, nasira ang bahagi ng kanyang baluti. Dumura ng dugo si Kerimov. Nahulog ang kanyang espada at tumama sa sahig na bato. Umatras siya, hawak ang kanyang bibig. Doon niya nakilala ang teknik. Ang assassination swordsmanship ni Kigol. Napagtanto niyang itinago ni Johan Eitz ang kanyang tunay na kakayahan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinumpa niya ang sarili sa pagpapabe. Yumuko ang kanyang katawan habang mas dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Bumubuo ng isang pulang lawas sa sahig. Dahan-dahan siyang tumuwid at hinarap si Johan. Tahimik na minamasdan siya ng binata. Inalis ni Johan ang kanyang helmet at tinanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Sumagot si Kerimov na ang lahat ay para sa kanyang kamahalan ang emperador. Ipinaliwanag niyang hindi matatag ang imperyo, kaya hinugot ng emperador ang espadang imperial upang ituwid ang lahat. Binanggit niya ang espada, Mavkara. Sumandal si Kerimov sa kanyang espada, inuubo, habang patuloy na dumadaloy ang dugo. Habang nakatayo si Johan sa harap niya, biglang tumawa si Kerimov. Idineklara niyang siya'y lubos na napukaw ni Johan Eitz. Sa loob ng maraming dekada, nakipaglaban daw siya sa hindi mabilang na mga kabalyero. Ngunit kailanman ay wala siyang nakitang kasing lakas nito. Inanyayahan ni Kerimov si Johan na sumama sa kanya patungo sa imperyo. Sinabi niyang kailangan ng kanyang kamahalan ang mga natatanging talento tulad niya. Ipinangako niya ang walang hanggang ginto, kaluwalhatian, at malalawak na lupain. Ang emperador mismo raw ang magtatalaga kay Johan bilang isang imperial na kabalyero. Hinimok niya itong maging espada ng emperador. Nanatiling tahimik si Johan sa harap ng alok ng walang hanggang yaman. Inilihis niya ang kanyang tingin. Pagkatapos ay tumungala at nagsabing iyon ang buhay na minsan niyang pinangarap. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdaman. Tahasan niyang tinanggihan ang alok. Kinwestiyon ni Kerimov ang kanyang narinig. Hinarap siya ni Johan, sinisi siya sa pagpatay sa kanyang pamilya. At pati na rin sa mga inosenteng lingkod na walang kasalanan. Inulit ni Kerimov ang salitang mga lingkod, saka tinanong kung iyon ba ang dahilan ng pagtanggi. Dahil lamang sa mga lingkod. Nangilid ang galit sa kanyang panga. Sumigaw siya, nagtatanong kung sino raw ang may pakialam sa kanilang pagkamatay. Tinawag silang mga insekto. Idineklara ni Kerimov na ang malalakas ang umiinom ng dugo ng mahihina. Iyon daw ang batas ng mundo. Tahimik na hinarap ni Johan ang mga salitang iyon. Kinuyam niya ang kanyang kamao at humingi ng paumanhin sa kanyang guro. Sinabing hindi niya kayang pigilan ang kanyang lakas. Pagkatapos, sumulong ang binata at hinampas ang mukha ni Kerimov ng isang suntok. Tinamaan ang ulo ni Kerimov sa lakas ng impact. Hindi binitiwan ni Johan ang pagkakakuyom ng kamao. Muli siyang umatake, sumisigaw na ginagawa niya ito para sa emperador. Tumama ang ikalawang suntok sa tagiliran ng ulo ni Kerimov. At nagpatuloy si Johan sa pag-atake, sumisigaw tungkol sa mga buhay na tinawag nitong walang halaga. Nasasalamin sa mata ni Kerimov ang papalapit na hampas. Sumigaw si Johan, tinatanong kung ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang magpanggap na dakila. Mariin niyang hiniling na malaman kung sino ang nagbigay kay Kerimov ng karapatang humusga kung sino ang dapat mabuhay at mamatay. Tumama ang huling suntok ni Johan sa mukha ni Kerimov. Nanlaki ang mata nito sa lakas ng impact. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang mukha. Kumurap ang kanyang kamay sa sahig. Ibinaba ni Johan ang dagwang kamao. Tumayo siya sa ibabaw ng bagsak na katawan ni Kerimov. Saka tumalikod upang umalis. Tinawag siya ni Kerimov na isang hanggal. Sinabi nitong dapat ay tinanggap niya ang alok.
Dahil huli na ang lahat ngayon. Para raw sa taong Samire sa espada ng emperador. Mula ngayon ay pawang pagdurusa na lamang ang kanyang kapalaran. Tinitigan siya ni Johan habang unti-unting nalaglag at nanigas ang daliri ni Kerimov. Pagkaraan, unti-unting naglaho ang kanyang katawan. Napaisip si Johan, upang mabuhay sa mundong tumatanggap ng kamatayan. Pera lamang ang dati niyang iniisip. Ngunit ngayon, mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao. Nilipol ang lahat sa teritoryo. Pinatay at sinunog ang kanyang pamilya at mga kapitbahay. Kahit maging kaaway pa niya ang buong mundo. Maglalakad siya sa gitna ng mga bangkay. Ginawa lamang niya ang dapat gawin. Hinding-hindi niya pagsisisihan ang kanyang ginawa. Anumang sabihin ng iba, ito na ngayon ang paraan ng kanyang pamumuhay. Bumukas ang mga tarangkahan ng kuta sa ilalim ng madilim na kalangitan. Nilinis ng isang gwardya ang daan. Pumasok sa bakuran si Jane kasama ang kanyang hanay ng mga elf. Humarap siya sa isang sugatang sundalo at tinanong sa huling pagkakataon kung totoo ang kanyang ulat. Nanumpa ang sundalo na walang kasinungalingan ang kanyang mga salita. Nagmamakaawang paniwalaan siya. Isinalaysay niya kung paano nilusob ng lalaki ang lugar. Binugbog ang bawat sundalo. At sa huli, gamit ang hubad na mga kamay. Pinugutan si Sir Kerimov. Iyon daw ang huling pagkakataong nakita nila si Sir Kerimov. Tumingin si Jane sa mga bangkay sa lupa at tinanong kung bakit wala roon ang bangkay ng sinasabing salarin. Hiniling niyang malaman kung paano siya maniniwala sa ganoong kwento ng walang patunay. Sumagot ang sundalo na hindi rin niya maunawaan ang bahaging iyon. Ngunit nakita niya mismo ang nangyari. Lumapit ang isa pang elf at ipinaalam kay Master Jane na handa na ang pangkat ng pagtugis. Kinumpirma niyang susunod siya agad. Naglakad si Jane sa gitna ng bakuran. Huminto siya sa harap ng kanyang mga tauhan at nagbigay ng utos. Habulin siya, patayin kung kinakailangan. Inanunsyo ni Jane na ang target ay si Johan Eitz. Tumakbo si Johan sa kagubatan habang lumulubog ang araw. Inakusahan siya bilang traidor sa sariling angkan. At pangunahing sospek sa pagpatay kay Sir Kerimov. Patuloy siyang tumakas sa masukal na gubat. Buhat si Philip Eitz sa kanyang mga balikat. Sumigaw si Jane, inuutusan ng kanyang mga tauhan na tugisin siya. Patayin kung kinakailangan, ngunit siguraduhing maibalik siya. Napapalibutan si Johan ng mga sundalo sa madilim na kagubatan. Isang elf ang bumagsak sa ilalim ng kanyang espada. Pinaghiwa-hiwalay ni Johan ang hanay ng mga kawal, pilit na gumagawa ng daan palabas. Sumigaw ang commander ng babala. Kaya raw nitong punatan kahit ang Dynastil. Huwag daw siyang haharapin ng mag-isa. Trituhin siya na parang isang dragon hunt. Iniutos niya na isara ang lahat ng daanan sa teritoryo. At habulin si Johan ng walang tigil. Hanggang sa tuluyan itong mabasag. Nagreaksyon ang mga sundalo sa balita ng pagkamatay ni Sir Kerimov. Nanatiling matatag ang titig ni Jane habang idinedeklara na kailangan nilang iharap ang ulo ng bastardo sa kanyang kamahalan. Sumagi sa isip ni Johan ang alaala ng sugatang si Philip. Mariin itong sinabi na makinig siyang mabuti. Inutusan siya nitong pumunta sa kwadra, kumuha ng kabayong pandigma, at tumakas. Dapat daw siyang mabuhay, anumang mangyari. Buhat pa rin si Philip, narating ni Johan ang kwadra, hingal na hingal. Inakala niyang iyon na ang wakas. Lumingon siya sa likuran, humihingal. Hindi nagdulot ng inaasahang kaguluhan ang pagtatago sa katawan ni Kerimov. Mas mabilis kumilos ang pangkat ng pagtugis kaysa sa kanyang inaasahan. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagbubuhat kay Kerimov. Ginagamit ang baluti bilang panangga. Hanggang sa tuluyan niyang mailigaw ang mga humahabol. Pilitan siyang tumayo at naghanda muling kumilos. Binuksan niya ang pinto ng kwadra. Sa loob, agad niyang nakilala ang kabayong pandigma ni Gezen Eitz. Nagpasalamat si Johan sa kanyang kapatid. Haplos niya ang kabayo, sinasabing sa tulong nito ay baka makapagpahinga rin siya kahit kaunti. Napagpasyahan niyang pangalanan ng hayop. Tinitigan siya ng kabayo. Tinawag niya itong Philip. Biglang sumigaw ang isang elf na sundalo. Nakita raw niya ang kislap ng Dynastil. Iniutos niya ang masusing paghahalughog sa lugar. Mariin niyang sinabi na tiyak na malapit lang ang bastardo. May isang gwardya ang nagsabing may narinig siyang yabag ng mga kabayo. Sumabog palabas ng kagubatan si Johan sakay ng kabayo, ikinagulat ang mga sundalo. Mahigpit niyang yakap ang katawan sa kanyang mga bisig habang humaharurot pasulong. Nakilala siya ng isang sundalo at
Sumigaw na si Johan Eitz iyon, tumatakas sakay ng kabayo. Mabilis siyang nawala sa dilim ng kagubatan. Iniutos ng commander ng mga elf sa kanyang mga tauhan na pabagsakin siya. Huwag hayaang makatakas. Nagpaputok ng mga pana ang mga sundalo. Tumama ang mga palaso sa baluting ginagamit ni Johan bilang panangga para sa katawan na kanyang buhat. Naglaho siya sa pagitan ng mga punong naliliwanagan ng buwan. Buong gabi siyang tumakbo, mabilis na naiwan ang pangkat ng humahabol. Nakarating siya sa kailaliman ng Black Forest. Huminto siya at nagsalita sa sarili. Kahit baluktot na tao si Philip, maliraw na iwanan itong walang libing. Tumingin siya sa likuran at napansin ang baluti ni Kerimov. Nagkomento siyang mukhang napakamahal nito. Kinuha niya ang espada mula sa katawan. Sinuri ni Johan ang talam at napagtantong magaan ito, matibay, at gawa sa Dana steel. Hinugot niya ang espada at pinagmasdan ang mga ukit. Nakilala niya ang sinaunang sulat ng imperyo. Binasa niya ang nakaukit. Ako ang nagbabalik ng mga sagisag. Inulit niya ang pangalan, Crest Reclaimer. Naisip niya kung ang ibig sabihin nito ay pagbawi ng mga sagisag ng pamilya. Nakaramdam siya ng pangamba sa pangalan. Nagpasya siyang kunin ang espada at ilibing ang baluti. Sayang man, nangako siyang babalikan iyon balang araw. Sa ngayon, wala itong maitutulong kung dadalhin pa niya. Nagsimula siyang maghukay ng libingan, ibinabaon ang palas sa lupa. Matapos ilibing ang katawan at mga kagamitan, napaisip siya kung sapat na ba iyon. Sumagi sa kanyang isip ang anyo ni Kerimov, ang kabalyero ng emperador. Alam niyang kapag kumalat ang balita, hahabulin siya ng buong imperyo. Kasama ang mga kabalyero ni Kerimov na naghahanap ng paghihiganti. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang banta, na mula ngayon, pawang pagdurusa na lamang ang kanyang makikilala. Ngunit napagtanto niya na ang kanyang buhay ay matagal ng puno ng pagdurusa. Bago pa man niya pinatay si Kerimov, bago pa man masunog ang bahay ng Eitz, bago pa man siya mawalan ng lahat, ngayon, wala na siyang pera, wala na siyang tahanan. Napaisip siya kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa huli, nagpasya siyang magpahinga muna. Bigla niyang narinig ang isang ungol mula sa dilim at agad siyang lumingon. Isang dambuhalang itim na lobo ang lumitaw sa harap ni Johan Eitz. Humarap siya sa nilalang, ngunit ang binata ay lubos ng pagod. Napabuntong hininga siya sa pagdating ng hayop. Sa mismong sandaling lubusan na siyang nauubusan ng lakas. Alam niyang wala siyang pagkakataon sa kalagayang iyon. Halos hindi na niya mahawakan ang kanyang espada. Ang tanging pag-asa niya ay marating ang kabayo at tumakas. Ngunit may sumigaw sa malapit. Natagpuan na raw nila ang kanyang kabayo. Nahuli ng mga sundalo ang kabayong pandigma, sinasabing tiyak na malapit lang siya. Nakilala ni Johan ang mga Wolves of Akiton at napagtantong naabutan na nila siya. Itinuro siya ng isang elf, sinasabing may narinig siya mula sa direksyong iyon. Itinutok ng pangkat ng pagtugis ang kanilang mga pana sa dilim. Nabitag siya. Isang halimaw sa harapan, mga humahabol sa likuran, wala nang matakbuhan. Naisip niyang ito na marahil ang wakas. Bigla, tumalon ang itim na lobo. Lumundag ito lampas kay Johan at sumalakay sa mga sundalong elf mula sa likuran. Nilipol ng itim na lobo ang mga elf. May isang sundalong sumigaw ng saklolo habang nilala pa siya ng halimaw. Nakatulala si Johan, nagtataka kung bakit siya nilampasan ng nilalang. Doon niya napagtanto. Nililinis ng lobo ang daan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Alam niyang mamamatay siya kung hindi siya kikilos ngayon. Kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at sumugod. Tumakbo ang binata patungo sa kanyang kabayo, mabilis na sumakay sa upuan. Hinato niya ang renda at humarurot sa matinding bilis. Lumayo siya sa lugar, mabilis na naggagalap. Habang tumatakbo siya palayo, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng pagkabata. Ang pari na nagturo sa kanya kung paano magsulat. Ang mga panahong ginugol niya kasama ang kanyang kapatid. Patuloy na humaharurot si Johan. Habang tumatakbo ang kabayo, bumabalik sa kanyang alaala ang kabataan at mga araw ng pagsasanay. Kasabay nito, samasagi rin sa kanyang isipan ang mga pinaslang na taga-nayon habang papalayo siya sa lupang kanyang tinawag na tahanan. Sumulpot sa kanyang alaala ang sandaling iniabot ng kanyang kapatid ang helmet bago ito mamatay. Iniiwan niya sa likuran ang mga guho ng kanyang tahanan, ang dating masiglang nayon. Sa lupa, nakahandusay ang walang buhay na katawan ng isang sundalong elf.
Sa tabi nito, nakatayo ang itim na lobo, tila nagbabantay sa mga sundalong pinaslang nito.